Yun, panibagong araw, panibagong buhay, kaya na naman mga mo. Nakatagay yung mukha ko, hindi ko malam kung lakas ang bangot ko lang sa tulog. May nangyari kasi ngayon, may pasaway na biglang nag-doorbell. Yung sinasabi ko sa inyo yung kumukuha ng sulat dun sa may harapan. Sinabi ko na sa kanya, wag na siya mag-doorbell. At wala naman kami pinapasok na wala naman kami pinapasok na sulat na sa loob pag hindi sa amin. Nag-doorbell siya mga kamama. Ang point, puyat na kasi kamama, tatlo kami ni Jacob, kami na dala ni Jacob sa bahay. Puyat na nga ako, ginising pa kami, syempre tatawal yung aso ko nag-doorbell, diba? So anyway, sinabihan ko sila, sabi ko, please next time, huwag na kayo mag-doorbell. Silipin nyo na lang yung box. Sabi ko, nayaan ko na kayo yung sulat nyo. Inaandyan, kunin nyo anytime. Pero hindi na kami nagpapasok. Pero huwag na kayo mag-doorbell. Kasi maya naman kayo din sa nakatira sa bahay. Sabi ko ako, ilang oras pa lang ako itulog ko. Tapos ginising yun yung anak ko. Hindi na makakatulog. May pasok pa ako mamaya. Ang point, parang nainis pa ako. Nagsasorry naman yung isa. Yung isa, parang galit pa. Parang sabi ko, buti kayo na nga. Sorry sa salita ko. Kayo na ngayon naka-istorbo sa akin. Parang ako pa yung mag-a-adjust sa inyo. Tapos ang ganda pa ng pakikitungo, sinabi ko pa na hinayaan ko na nga kayo. Diba? Tapos hindi mo matatanggal yung mga ugali talaga na taong ganyan. Kaso nga lang kung masyado mo kasi papansinin yung mga ano kasi, mga pana, mga native people kasi kung papansin mo yung mga yan, away lang ang aabutin yan. Kaya ginawa ko, pumasok na lang agad ako. Basta ako sinabi ko na yung gusto kong sabihin. Tsaka nakita ko naman, nagsasorry naman yung isa. Okay na sa akin yun na meron nagsasorry sa kanila na. Alam na nila, sa susunod ngayon, pag inanok sila, alam na nila na kung sakaling kukuha silang sulat, huwag na sila mag-doorbell. So ayun, anyway mga kamamo, ibahin natin. Gawin natin masaya yung araw na to. Di ba ito sa vlog ko, iniisip ko, wala kaming sasakyan. Walang diaper yung anak ko. So sabi ko, paano ba bibili? Kasi kahit gawang kumpara, kahit mag-taxi ako, hindi pa rin ako makakaalis dahil dalawa lang kami ni Jacob. Eto na, mga kamama, baguhin natin ang sitwasyon from walang tulog na minang istorbo is gawin naman nating masaya yung araw. Siyempre ayoko naman idamay kayo sa bad vibes si kamama. Palitan natin ng isang napakasayang simula ng araw na ito. Meron namang nagan sa akin. Meron namang nagpasaya. Number 1 nagpasaya sa akin mga ngayon. Shoutout pala kay Kimton. Ito pala akong kape. Shoutout kay Kimton. Nag-message siya sa akin. Basta may something kami usapan ni Kimton from last week pa. And then umiyak yung alagay natin. From last week pa, may usapan na kami ni Kimton. Bigla siyang mag-message. Sabi ko, Kimton, tanawagan ko agad imbis na text Ay, shoutout sa'yo. Sabi ko, Kimton, ikaw na ang savior ko ngayong araw na to. Sabi ko, kinapalang ko na yung mukha ko kasi sabi ko, Kimton, baka pwede namang oo nga, napanood ko yung Nung nagsalita ako, parang alam na niya. Sabi niya, oo nga, napanood ko yung vlog mo kahapon na 3 araw ka nang walang sasakyan. Sabi ko ako, walang diaper si Jacob. Subscriber ko yun mga kamama Kasi kaya alam niya yung nangyayari sa akin. Sabi ko, walang diaper si Jacob Hindi ako makapag-taxi dahil walang pag-iiwanan yung anak ko. O sige, anong size ng diaper ng anak mo? Anong brand? Ayun, sinabi ko na sa kanya. Ayun, sumakto. Nawala yung Kasi iniisip ko talaga ngayon kung paano gagawin ko kung magbabas kami ni Jacob. Bibitbitin ko si Jacob, magbabas kami papunta doon para makabili ng diaper. Pero ayan si Kimton. Siya yung nagligtas sa akin ngayong araw na ito, nakasurvive si kamama dahil sa isang araw kasi makukuha ko na yung sasakyan. So ilang ang iniisip ko sa ngayon, makakuha lang kami ng diaper kasi yung gatas pag bibili kami ngayon, padalaw-dalawa na. So automatic, laging may extra. So walang problema si Jacob pagdating sa gatas. And then doon sa pagkain nga namin, grocery namin, meron naman dito sa bahay. And may isa pang extra si Jacob na gatas dito. Tapos sa grocery walang problema naman at okay pa. Makakasurvive kami. Lalo na si kamama, sabi ko sa inyo, itlog lang.
sapat na. Eh, nakabili rin ako ng ibang ulam dyan, kaya meron kami. Survive kami sa pagkain. So, bukas, may sasakyan na. Ang pinoblema lang, sumakto naman na hindi agad nakabili ng diaper nung time na nahatid natin sa sasakyan. Pero okay na siya. Maraming salamat sa iyo, Kimton. At naligtas mo si kamamo ngayong araw na to at may diaper na. Ay, natuto. Yay! May diaper na si Baby Jacob. Thank you po, Tito Kimton. Yung mga mamintay na natin si Kimton. So, mga ma'am, medyo nag-ready na ako. Medyo tuloy, nag-ready na ako. Ay, si Baby Jacob, ayan. Naramit siya ng paborito niyang Miss Rachel. Kasi ayun, tutulog. So, ay ninintay ko si Russell ulit. Sasabay tayo ngayong araw na to. And then, ayun, nagpapasalamat pala ako ulit kay Kimton. Dahil, siya yung savior natin ngayon na hindi na sumakit ang ulo ni kamama paano bibili ng diaper. So, nag-text din si Mary. Check ko daw yung backyard doon sa may likod bago ako pumasok kung may dumating na parang mag-aayos ng fence. Titingnan daw ko may mga tinext siya sa akin na pag may mga nakita ko doon, ibig sabihin nagpunta yung mag-aayos nung fence kasi kakabitan nga ng backyard. So medyo mapapanatag na ng konti yung loob natin dahil may pagtataguan na tayo ng sasakyan. Although matrabaho, syempre bubuksan mo pa yun sa gabi, hindi not like dito na ipapark mo lang. Mas okay na yun dahil 100% sure safe yung sasakyan mo na hindi basta-basta magagalaw dun sa likod dahil harangan na nga. So ayan, kami ni Mrs. is magkakamin kung may pasok kasi si Mrs. ngayon So pagdating ni Mrs., ako naman ang aalis. And then ayun, susunduin nga tayo ni Rasi. And then bukas excited na ako dahil makukuha na natin yung sasakyan natin. Ayun, may nag-comment nga pala dito. Ayun, hanapin ko lang Ayun, shoutout pala kay Germ Don Mix TV. So ay nag-comment nga siya dun sa na isa, nakalagay kasi sa title ko is 3 days akong walang sasakyan. Nag-comment siya na 3 days ka nga lang walang sasakyan, nahihirapan ka na. Eh ako nga since birth wala. Haha, gano'n siya. So natawa din ako sa niya. Ano lang naman to Germ Don Mix TV kasi nga dito kasi wala di katulad kasi sa Pilipinas na may mga tricycle, may mga public vehicle na anytime pwede mo sakyan. Dito meron din naman kaso nga lang matagal. Kaya katulad niya, bit-bit ko pa nga itong anak ko. Sana kung di ko bit-bit si Jacob, walang problema, taxi right away. Makakabili agad ako. Eh nagkataon kasing alaga natin yung pantay natin si Jacob. And then at the same time, dito kasi medyo mahigpit. Hindi siya basta-basta na isasakay mo yung bata kung saan-saan lang dapat. Nasa proper, proper yung gamit mo sa bata pag isasakay mo sa sasakyan. Katulad niya, pag inano mo sa sasakyan natin, kailangan may car seat siya. Hindi siya pwedeng lang bit-bit mo lang, hawak mo lang, tapos magdadrive ka. Walang ganun dito. At siguradong mapapahin tayo. At the same time, for safety ng bata. Kaya, ini-implement nila dito yun sa Canada. So, ay maraming salamat sa comment mo. At actually, ako nainis, natawa nga ako kasi parang alam mo yun, parang kwela yung pagkakaano ng comment. Kaya salamat. At Germ Dorm Mix TV. Ayan, maraming salamat. Yun din pala. So, ang reason pala ni Kimton, kaya pumunta rin siya dito sa bahay. Ay, sabi ko na Kimton ay nagdala kasi siya ng resume. So, sumakto nga na yung savior natin, ipapunta kanina, at sumaktong, ayun nga. Ay, yung resume, ipapasa uli natin sa co-op na sana tawagan siya. Kasi ang kagandahan naman kasi dito talaga sa trabaho namin is maganda yung benefits. So, malaking bagay talaga yan for future purposes na habang tumatagal ka sa co-op is syempre yung benepisyo mo na andyan. Alam mo yung pag tumanda ka, may magagamit ka. At the same time, hindi lang para lang sa principal o sa tao nagtatrabaho doon yung benefits. Covered din yung mga pamilya mo, pati yung mga anak mo, lalo na sa dental, sa ano pa ba to? Ay, may salamin kami every 2 years, may shades kami, tapos may libre kaming masahe, tapos marami pang iba. Makikita mo dun sa namin sa cooperators namin, nandun lahat ng benefits ng pag naging empleyado ka ng co-op, kaya malaking bagay. So, kasi dito, hindi na binabase kung magkano yung, katulad niya, no server ako, bilang ako no server ako dati, ang lakas ng tip ko, ang lakas ng perang nakukuha ko sa tip, pero nag-isip ako, nasabi ko, although pera, kailangan talaga natin yan, pero syempre habang tumatanda ka, paano kung tumanda ka, wala kang benefits, iyon ang mahirap mga kamamo, kaya naisipan kong i-let go na yung pagsiserver ko as a waiter. And then, nag-focus ako dito sa co-op, whereas which is,
magandang benefits to para sa mga anak natin. Kaya nga, silipin ko na kasi baka mamaya ma-delay ako pagdating ni Rasi. Ando naman si Jacob, babe siya. Silipin ko lang sandali sa ano. Sa labas. Pubukuhan ko lang naman yun. Yung mga aso natin, baka sumilip eh. Tiyempohan lang natin. Sa ano eh, pare ko. Ay, bumukas. Silipin ko lang sandali. Kasi kailangan daw may para markings or something. Or flag. Nakalagay. So wala pa namarating. Ayan, wala pa. So sabihin ko na lang kay Mary na hindi pa namarating. Ay, binili ko na rin palang ano, swing si Jacob. Ayun, nagamit na niya na nakaraan. Tuwan-tuwa eh, ay papakita ko yung video dyan. Gamit niya kahapon eh. Parang ayaw na daw bumaba eh. Ayan. At least nalilibang yung bata. Gusto ko si Jacob na parang inuugoy siya. Pag inuugoy siya, yun, kadalasan nagpapatulog sa kanya. Pag yung talagang nakantok na siya, sandali lang siya. Pag sinuwing mo lang siya sandali, tulog agad siya. Tsaka kay Baby Boy de Los Santos, ayan, shoutout sa iyo. Ayan, nag-hello sa akin, hello idol eh. Shoutout po sa inyo at salamat po sa panonood ng Kamamaw Vlog. Ayan, nandito na tayo kay Rasi. Papasok na uli kami. Hello, dito na ulit tayo mga boss. So actually sa mga di nakakalam kasi mga Kamamaw, si Rasi, kasama ko yan sa TGI Fridays dito tayo. TGI Fridays, Malate, Philippines. Yes. So akalain mo ba naman sa laki ng Canada is magkikita kami and then at the same time magkakatrabaho ulit kami dito sa Pilipinas, sa Canada, di ba? Isipin mo, napakaliit ng mundo para sa amin na Rasi magkasama. Tapos Canada pa, no? O, tapos Canada pa. So ayan, si Rasi is nauna sa akin ng 5 months. November ka dumating. Kailan ba? November, February ako. February ka, April. O, 2 months lang. O, 2 months lang. Si Neil pala, si Neil. Sinil yun. O, si Neil pala yun. Halos magkakasabay lang kaming dumating dito pero nauna sila sa akin. Okay. So ito kay Rasi, tanong ko lang, siyempre matagal ka na dito sa Canada, di ba? Ano yung experience mo nung dumating ka sa Canada? Ano ba yung dating expected mo nung dumating ka dito? And then now, ngayon, 11 years na tayo. Ano yung mga tingin mong para sa sarili mo is na-achieve mo? Okay. Dito, kumbaga, pantay-pantay dito. Kumbaga, yung kung kaya mo makabili ng sasakyan, hindi naman makabili, kumbaga makapag-loan, everything, makapantay-pantay, makukuha mo. Hindi ko makuha. Ganun din sa pagkain sa restaurant, like class A restaurant, yung mga ganyan, fine dining restaurant na talos hindi mo makainan sa Pilipinas, like yung mga dakig or mga fine dining restaurant na class A. Dito makakainan mo. Kumbaga dito walang mahirap pantay-pantay. Kumbaga ba yung tatawag nilang value meal, kaya mong kumain ng value meal sa isang araw. Yes. Yes. Hindi Big Mac ba kung tawagin ko na. Hindi lang nag-umay na ako sa kanila eh. Oo, kasi nga syempre, di ba? Then when it comes sa tawag dito. Ayoko lang ng weather. Oh, yes, sa weather. Kasi syempre Canada is winter country. Parang nasa taas siya, North America. So talagang yung pagkakaroon ng snow dito yung pinakainisan ng mga tao. Hindi naman all the time. Kumbaga, syempre pag dumating na yung negative na mas matindi, tsaka pag nagkakaedad na, diba? Nagkakaedad na kasi ito yung ay, pero sa family yung naman family ko ayos kasi pasensya na nagkakaano yung mga kids may mga allowance sila rito, then yung educational ito libre hanggang high school, walang babayaran ni singkunduling. Tapos yung yung education, kunyari magka-college, meron naman program yung government dito na parang RESP, amang maliit pa sila, iniipuran mo, or kung di ka man nakaipon, meron naman silang loan na tinatawag. Pag nagkaroon ka ng work, doon mo na lang ikakaltas ng government. Kaya maganda rito, kumbaga talagang yung program ng mga kids dito talaga may future. So when it comes naman sa sa sarili mong pangarap, sa tingin mo ba yung iba sa mga listahan mo is na-achieve mo na? Actually hindi ko talaga pinangarap mag-Canada eh. Actually nung time na nag-aaral ako ng college parang Jerwin, nasa gusto kong mag-teacher kasi nag-BS Biology graduate ako sa Morong, yung hindi nakakakilala sa akin, sa Morong Rizal, URS Morong.
BS Biology graduate ako. So, nung time na tawag dito, yung nagpaplano ako ng plano ko sa buhay ko. Nagja-Jollibee ako, yung parang first stepstone ko, pre. So hanggang nawiling na ako sa mga restaurant kasi nga yung nag-Jollibee nga ako yung pinakaunang job ko. Hanggang sa Sarado mo kaya ito para. bakit na ano ba? Hanggang sa nakagiliwan ko na, pre. Pinapasara na nga ako yung ng cameraman yung aking Kasi moonroof. Malakas yung ugong nung sasakyan sa labas. Parang tumatambol siya para at least mas maliwanag. Sige, lang yan. Ayun nga. Pasensya na sa interruption. Oo, pa niya na, nag-commercial. Ayun na nga, hanggang sa nakarating akong Canada sa mga TGI, hanggang yung pinaka-final job ko sa Philippines sa TGIF. Katawagan ako ng 7 years. Itong kamay ko. Pero si Jerry, nakilala ko talaga to, server to ng Malado eh. Oo, parang nag-abroad ka pa yan, nag-abroad ka yung pre, no? Nagkatara ko nung kasi dati nga nakwento ko sa vlog ko, nung Glorieta ako, nagkatara ko, 3 months lang ako, parang nagbakasyon lang ako. Pero tapos, syempre, di ko na-share yung thoughts reason mo. basta ano na yun. Yun na yun, syempre, hindi tayo pinala doon. Nagkamali tayo ng desisyon. At least maganda na may picture mo. Pagbalik ko Malate ay nakasama ko sila Rasi. Tapos halos karamihan ng mga taga TJ Fridays, di ba? Halos nasa Nandito na lahat. Halos. Halos. Kalat kami kalat, pero hindi lahat nasa Saskatoon, meron nasa Alberta. Regina. Iba Regina. Pero si Big Bay Saskatchewan sila. Saskatchewan mo, Yung iba nasa most of them. Alberta. Oo. Tapos yung iba nasa BC. May busy ba? Ay, sila Rap. yung mga server, no? Oo, sila Jeff. Oo. Yun. So ayan ngayon, 11 years na tayo dito syempre. Oo. Laging may nagtatanong lagi, hindi mawawala yan sa tanong dahil 11 years na tayong dalawa. Pero ako, di ko nasasagutin yon. Ikaw ang sumagot dahil ikaw madalang lang at ang interview. makasama dito eh. Okay. So 11 years na tayo dito, bakit wala pa tayong bahay? Siguro sa akin, sa may personal opinion ko, Oo. sa akin bali rin sa akin gustong yung kasi pag nagkaroon ako ng house, hindi ko mapupulfil yung buhay ko. For example, me, So wala ka talagang balak mo? hindi naman kino-close door yung agenda na yon. Pero sa akin kasi parang mas gusto ko mag-travel. Oh, I see. So parang gusto ko siya every 2 years or 3 years umuwi ang Pinas. Kasi hindi ko naman sinasabi na kung kunyari nagkaroon ka ng bahay, hindi ka na makakauwi. Kasi may chance na yan yung mga parang responsibilities mo binabayaran. So kaya mas gusto ko yung pera, kasi habang tumatanda tayo, dapat ini-enjoy natin, pre. Kasi once na hindi natin tumanda na tayo, tapos hindi tayo nakaka-travel or something, yung nagagawa mo dapat nung edad mo, hindi mo mababalikan eh. Kumbaga nandoon na yun, kumbaga yung habang bata ka pa or habang nasa isang age ka pa, malakas ka pa, gawin mo na yung dapat nagpapasaya sa buhay mo. Hanggang kaya mo pa. Yes. So, pero ginagala ko ibang opinion ng iba. Kumbaga, kanya-kanya yan eh. Pero sa akin lang eh, sa personal ko. Actually, iba yung sagot ni Raz sa lahat ng mga natanong natin. Si Razi may kakaibang sagot. Oo. Parang gusto ko laging masaya, pre. Parang, kasi adventurer akong tao, pre. So, para ito na lang, pagkat natin ng konti. So, ibig sabihin, in short, parang sa sarili mo, hindi mo nakikita yung sarili mong dito ka tatanda. Balak mo pa talaga. Gusto ko lang mag-stable, di ba stable yung dalawang kids ko? Oh, I see. So parang ang mangyayari yata, so 6 months, parang ganun in the future parang ganun na, Parang 6 months ako sa Pinas, bago mawala yung citizenship ko, babalik ako ng Canada. Okay. Parang ganun, di ba may ranging ng pag-stay ng Pinas? 6 months. 6 months. 6 months yung maximum. Oo, para manatili kang Canadian. Saka yung benefits din ng Canada as a old age, right? Parang ganon. Pero yung plan for the meantime. So yun nga kasi nga mga kamamaw, number 1 kasi dito malamig sa Canada. Yes. So syempre hindi naman lahat ng tao is gusto yung mag-stay dito for good. Although sabihin natin syempre citizenship na andyan yan, hindi mawawala yan. Okay. Tapos syempre tumatanda ka, napakalamig. Sino ba naman gusto mag-stay ng 12 months na malamig, di ba? So kung may chance ka naman, katulad yan, tayo mga Pilipino, lalo pag malalamig, katulad ko ako dati, lakas ko sa lamig eh. Pag winter, naliligo pa ako ng malamig kahit na winter na eh. So ngayon, nararamdaman ko na sa katawan ko, syempre nagkakaedad na tayo. Okay. Hindi na madali yung yung lamig ba.
So, sa kanyang ano yun na... Eh, magsigilad lang tayo. Oo. Ibig sabihin ba, sa kanyang sa kanyang perception, tsaka opinion sa sarili niya, o gusto niyang gawin sa plano niya sa buhay niya is ganoon. Parang gusto niya, hindi mo na siya nakapokus na magkuha ng bahay. Sasaulin. Oo, kasi syempre Tama nagiging tanong, di ba, kadalasan, bakit yung iba 3 years pa lang may bahay na? Oo, hindi. Ang point noon, hindi dahil 11 years na kami, tas 3 years na siya, is mas mas maganda naging buhay niya, hindi. Kumbaga iba-iba pa rin Hindi nasa ganun. plano kasi Hindi kung ganun. plano na ni pwede ka nang dumiretso diyan. Dito, di ba? Pwede kang dumiretso Saan taliliko? doon sa may sa may Cut mo smiley, sa may smiley. Ah, sa Smiley. Oo. Mas matatagalan kanya kasi ilang cut. Ay, ganun ba yun? Hindi, ilang cut ng stoplight yan. Mas maganda diyan. Tapos sa Smiley may Ay, nakita mo yung pulang truck. Ayun, yun. Tuwan yun. Yung pulang truck ayun, yung may stoplight na parang dito sa gilid, ayun yung red na yun, doon ka pupesto. Ah, sige. Mas madali kasi ito, piling ko pang 5 stoplight ka dyan bago ka makapasok dyan. Tagal na. Oh, yan. Okay. So, Tapos, napayuhan natin ng back to na mga tayo. Kasi walang cut-cut dito, maama mo kasi dito sa vlog ko. Hindi siya scripted, basta kung usapan, tamang normal na Yes, tanungan lang, yes. tsaka ganun lang ako. Para Dapat at nga least magkaroon, nakita niya. one time nga magkaroon kunyari kung mag-grow na yung mo, yung vlog mo. That meron na studio. Parang Oo. nakaupo kakapit tayo, magsa San Miguel Beer tayo. Exactly, Rasi, kung sakaling papalarin ba ako at sabihin natin ako naman magkaiba tayo ng Ng opinion, ang plano ko talaga is kumuha na Ng house. ng house. Okay. Kumbaga, ay ngayon na singit lang natin yung usapan ngayon about sa mga bahay-bahay. Nagkataon lang na mas maganda yung opportunity ng iba na nagkaroon na sila ng chance ng kabahay. Yung iba naman may opportunity pero hindi mo na nila ginrab dahil meron silang ibang priority bago pa yung kumbaga magkakaiba tayo dyan. At isa narinig natin kay Rasi yung ibang klaseng sagot na gusto nating marinig na si Rasi gusto pala niyang i-enjoy yung sarili niya. Gusto niya. Yun. So about dun sa studio, kapag ako'y nagkasakaling swerteng si Kamamo, bala ko sa may basement namin. Alam mo yung mga parang mga Tony Talks. Yung mga ganun. Oo, yung magsiset up ako doon na parang Reno style. Oo, may logo Mga doon. ganun. Papagawa talaga ang malaking Kamamaw logo Vlog, ng Kamamaw oo. Vlog. And then siset up ang ko yun ng Magbibilang ka na ng red doors doon. Ayun, nice one. Oo. So ayun, ganun ang dating. Ang mangyayari kung may mga interview tayo ng mga buhay Canada na gusto nilang i-share yung Oo, marang to. mga nila. Tama yun. Sige, focus ka muna dyan sa medyo. Hindi ko lang. Yan. Parang buhay Canada, doon ko ialagay yung mga nagiging guest natin, doon natin i-interview para medyo sosyalin or magandang tingnan sa mga man. Mga lightning. No? Tsaka sa mga hindi nakakaalam, nung panahon na dumating kami dito, si Rasi unang natutulong mag-drive sa amin. Si Rasi kasi nung dumating kami yung magtotropa ka talaga. Yung batch niya, tsaka yung batch ko, kami yung madalas nagkikita-kita kasi nga wala pa yung mga pamilya namin. Hindi tayo gumunti. Di okay lang yun kasi talagang lilate ka pa rin aabutin ka nun. Ako hindi ko na pinapasok yung pag gano'n. Hindi pa rin sa SG dapat yun talaga. Hindi ka gagalaw. Oo. Tsaka bawal tag na sumunod. Dito kasi ang rules. Kung sino yung nasa unahan. Iba usapan. Kung sino yung nasa unahan at biglang na inabutan na, huwag ka na sumunod. Hindi mo kailangang bumuntot kasi bawal yun. So, yun na nga. Si Rasi, di ba daming natin, pero pasensya na kayo mga kamama. Minsan lang kami makapagkwentuhan kulitan ni Rasi. So, yun nga nangyari nung si Rasi is nagkaroon sa sakyan, nagpupunta lagi sa bahayan. So minsan nung may learner's driver license na ako, ginagamit ko yung sasakyan ni Rasi. Hindi ko makakalimutan. Nahuli pa sila. Hindi lang din nahuli ko, kwento ko rin yung mamaya. Sige. May times na nagdadrive ako, tapos si Rasi, masyado ako mabili, sabi ni Rasi, "Uy, yield dyan, naalala mo yun?" Hindi ko na malimutan. Sa Mirot Street, yung tayong dalawa lang. Baka. Sabi ni Rasi, uy, isa mo ka. Sabi sa akin yan ni Rasi, uy, ito mo, yield. Yung biglang pumasok ako, sinitama ko noon, sinitama ni Rasi, hindi ko makakalimutan. Tapos, meron pang isa, nung kami nila Rupert, na biglang kakaliwa kami, Yes. paano ba kami, basta kumaliwa Basta kami, downtown yun, no? kumaliwa kami parang nabiting the red light kami. So, syempre, learner's driver kami dalawa ni Rupert, ayun kasama siya yung kabatch ko yun dati. Hinuli kami ng pulis. Nung nahuli kami ng pulis, in-stop over kami, pinull over kami ng pulis. So sabi ng pulis is kailangan nyo tumawag ng class 5 ba, tama ba? Class 5. Class 5 na lisensya para kunin ang sasakyan nyo at i-drive pa uwi. So syempre isip-isip tayo, syempre buti na lang ng mga panahon ngayon, wala pa yung mga pamilya namin. At anytime pwede mo tawagan yung mga tropa o mga
mga kaibigan natin. So si Rasi yung tinawagan namin para i-pick up yung sasakyan namin para maiuwi ko yung sasakyan ko dati. So ay natatandaan niyo yung senaryo na yun, tanda ko yun. kung hindi pa dahil dun sa Rasi noon, hindi ko maiuwi sa sasakyan ko. At kami kasi hindi kami matitikitan kasi kami. Tsaka hindi pala matitikitan pag learners, no. So Hindi, automatic lang na parang kukunin wala. lang sa sasakyan mo. Oo. Kukunin sa sasakyan mo. So ayan, kaprasong kwentuhan kay Rasi. Mamaya pag may oras pa kami sa taas, nagkasabay kami mag-break. Tuloy natin. Tuloy natin, ikuntuhan natin ha. Sige. 1 hour later. Yun mga kamamaw, break time natin. Patampa yung katawan ko parang alam mo yung parang nabe-burn yung tuhod ko. Tsaka yung pa ako sa pagod pa. Yan dahil nga may kumatok na maaga sa atin. Sobrang ako. Usual naman, sanay naman na tayo dahil nga kay Jacob, di ba kasi kami nagising tayo. Pero iba yung pagod ko ngayon na. Kasi nga from galing bakasyon, tapos balik tayo sa trabaho. Second day pa lang ng pasok natin sa trabaho. Yung pakaramdam ko ngayon para ako nahahatak na ako. Sobrang pagod. Hindi naman siya totally nakakaano siya. Yung pagod ba na parang, alam mo yun na parang hindi ka pa napapahinga. So sana man lang ako yung sa susunod, hindi na sila kumatok ng gano'n. Dahil honestly, hindi naman ako nagalit sa kanila totally. Pero sinabihan ko lang sila na sana huwag na silang dahil nakaka-store. Di mo naman kasi pwedeng basta-basta awayin o ano yun ng animaya mga kapama dahil tayo lang tayo dito. Pwedeng balikan tayo, mga ganun natin. Pero sa susunod ko sakaling gano'n na kakato sila, baka tumawag na lang siguro ng polis para hindi na sila umulit. Para ba yung bang pahinga mo ba? 1 year later. So ayun mga kamama, ayan, pauwi na tayo. Sinabay tayo ni Tito J Mariano. Shoutout si Tito J Mariano. Kabosing! Kabosing, ayan. Support niya yan sa Facebook niya, si Kabosing. Kabosing kasi- J Vlog! Okay, Kabosing. Medyo layo tayo ngayon kasi hindi pa nga sumisikat. Nakukuhanan pa ng content. Oo, yun. Medyo tinamad siya ngayon eh. Pero syempre, silipin niya pa rin yung page niya. So ayan, Balik na tayo. Kailangan yung pagbalik natin isang bulaga. Oo, sa Bulaga. Ay bukas, baka makuha na natin yung sasakyan natin. At hintayin na natin message ni Kuya Alex. Medyo tahimik ako kasi pagod ako eh. First time na parang yung nabe-burn out yung ko. Nagkataon kasi wala kasing tulog. Parang nagpaano sa akin eh. Nagpalata yung pasaway na kumatok doon sa bahay. So ayun mga kamamo, tapusin natin yung vlog. Kita-kits na lang and update na lang tayo pag nakuha natin yung sasakyan. Please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamo.